Alam niyo po ba mga ka-Health Matters, araw-araw milyong-bilyong Pilipino ang humaharap sa gutom at hindi lang ito dahil sa kakulangan ng pagkain. Ito'y kwento ng food security, kawalan ng akses sa masusustansyang pagkain at malnutrisyon sa lahat ng edad mula sa batang kulang ang taas hanggang sa senior citizen na hirap ng kumain ng tama. At sa kabila ng mahigit 5 dekadang pagdiriwang ng Nutrition Month, nananatili pa rin itong hamon. Paano natin masisiguro na ang nutrition ay hindi lamang pangarap kundi karapatan para sa bawat Pilipino? Kaya ngayong Nutrition Month 2025, sama-sama tayong kikilos at makikinig. Ako po muli ang inyong doktong at ngayong special episode ng Health Matters ay makakasama natin isang eksperto sa larangan ng nutrisyon. Isa po siyang tunay na public health advocate, isang registered nutrition dietitian, si Miss Mariam Muhammad. Welcome, Ma'am Yam, and thank you for joining us today. Thank you po, Doc. I'm honored to be part of this very important conversation, lalo na't ang nutrisyon para sa akin na hindi lamang tungkol sa pagkain. Ito ay tungkol sa dignidad, karapatan at pagkapantay-pantay. Tama naman po yan, ma'am. Pero kung titignan natin ang mga datos, parang paulit-ulit yung kwento. Bakit nga ba patuloy pa rin ang malnutrition dito sa Philippines? Magandang tanong, Doc. Sa kabila ng mga programa, ang malnutrisyon ay nananatiling seryosong banta sa kalusugan ng bayan. Isa sa bawat 3 bata sa Pilipinas ay stunted o kulang sa taas para sa kanilang edad. Meron ding mga kaso ng hidden hunger, kulang sa iron, zinc, iodine, vitamin A at D, kahit mukhang sapat na kinakain. At sabay nito, tumataas din ang bilang ng mga overweight at obese, lalo na sa urban poor communities. Ito ang tinatawag nating double burden of malnutrition. At lumalala ito dahil sa food insecurity, kakulangan sa serbisyo, climate change at kawalan ng sustainable access sa masustansyong pagkain. Grabe, no? Grabing balita yan. Kaya naman napakahalagang tema natin ngayon taon. Sama-sama sa nutrisyon, sapat para sa lahat. Pero para mas maintindihan natin, Miss Yam, ano nga ba ang ibig sabihin ng nutrition is a human right? Ang ibig sabihin nito, Doc, bawat tao, anumang edad, estado o tirahan ay may karapatang magkaroon ng sapat, ligtas at masustansyang pagkain araw-araw. Nutrition should not depend on your income or location. That's why nutrition efforts must be sustained, inclusive, and collaborative. Hindi lang trabaho ng DOH o NNC kung hindi kasama ang local government, private sectors, media, schools, community leaders, and families. Ang goal natin ay hindi lang bawasan ng gutom. Dapat i-reduce at tuluyang alisin ang lahat ng anyo ng malnutrisyon, mula sa underweight, obesity, micronutrient deficiencies, hanggang sa food insecurity. Very powerful yung message niya yan. Sabi nga nila, no, you are what you eat. Pero kung wala ka nga namang access sa nutrition, nutritious na food, paano na, ma'am? Kaya we push for nutrition-sensitive agriculture, school-based feeding, support for local farmers, and culturally appropriate food education. Hindi sapat ang food packs kung instant noodles at biscuit lang ang laman. We need community gardens, breastfeeding support, iodized salt access, and nutrition literacy, lalo na sa grassroots level. Okay, so before we go further, no, ma'am, ano po ba ang 5 pinakakaraniwang nutritional deficiencies dito sa Pilipinas? At syempre, paano ito nakaka-apekto sa ating kalusugan? Oo, Doc. Mahalaga na maintindihan ito ng publiko. Narito ang top 5 nutritional deficiencies sa bansa. Una ay ang iron deficiency anemia. Apektado ang 40.5% ng infants, 26.4% ng mga buntis, at 23% ng elderly men. Ang epekto ay panghihina ng katawan, mabagal na pagkatuto ng bata, at productivity loss. Ang solusyon ay iron supplements at pagkain ng mayaman sa iron tulad ng atay ng manok, malunggay, dilis, fortified rice, ipinapartner sa vitamin C sources gaya ng kalamansi. Ang pangalawa naman ay zinc deficiency na may 25.6 ng populasyon ang apektado. Nakakapagpababa ito ng immunity ng growth ng bata. Ang solusyon ay pagkain ng seafood, kain ng tahong, pwede din ang munggo, mani, at pagtutulak ng home gardening. Ang pangatlo naman ay vitamin A deficiency. Apektado ang 15.5% ng mga batang wala pang 5 taong gulang. Ang epekto ay mataas na panganib sa impeksyon at posibleng pagkabulag. Ang solusyon ay breastfeeding, pagkain ng kalabasa at papaya, at supplementation. Ang pang-apat naman ay iodine deficiency. Lagana pa rin sa mga buntis at nagpapasusong ina. Ang solusyon ay paggamit ng iodized salt araw-araw at pagkain ng isda at pagkain dagat. Ang panglima o panghuli ay vitamin D deficiency. Mahigit kalahati ng adults aged 20 to 39 ay kulang sa vitamin D.
Ang epekto ay mahinang buto, panghihina ng kalamnan. Ang solusyon ay safe sun exposure, pagkain ng tamban at itlog at supplements kung kinakailangan. Very practical yung mga solusyon, ano, ma'am yan. Pero ma'am, alam naman natin dito sa Philippines, ano, iba-iba yung panlasa, iba-iba yung budget ng bawat family. Pero paano nyo po yun encourage ang tamang nutrition habang isinaalang-alang ang kultura at kakayahang pinansyal ng ating mga pasyente, mga kababayan natin? Tamang-tamang tanong mo, Dok. Ang sekreto ay lokal, masustansya at abot kaya. Hindi kailangan imported o mahalang pagkaing healthy. Sa iron, meron ng atay ng manok, dilis, sardinas at malunggay. Sa zinc, meron ng tahong, munggo at mani. Vitamin A naman, meron ng kalabasa, papaya, kamote tops. Sa iodine, meron ng iodized salt, tuyo at tinapa. Sa calcium, meron ng gatas. Small fish na kinakain pati ang buto tulad ng dilis. Pinopromote namin ang home gardening at barangay feeding programs na gumagamit ng gulay mula sa sariling bakuran o community farms. Meron din kaming budget tips tulad ng meal planning, food storage at simpleng lutong bahay recipes. Okay, ma'am Yam. Ngayon naman, ano, pag-usapan naman natin ang ating mga lolo at lola. Ano naman po ang kanilang mga unique nutritional challenges na lagi nilang pinoproblema? Great point, Doc. Madalas napapabayaan ang nutrition ng seniors. Habang tumatanda, bumababa ang gana, humihina ang panunaw at nahihirapan sa pangguya o paglunok. Marami rin ang may sabayang sakit tulad ng diabetes o hypertension. Kadalasan kulang sila sa protein para sa muscle maintenance, iron dahil sa pananamlay, vitamin B12, calcium, vitamin D, niacin at thiamine. So, ma'am Yam, ano, so paano natin matutulungan ng practical itong mga ganitong pasyente? Gamit ang pinggang Pinoy for older adults. Half ng plate ay prutas at gulay, mayaman ito sa fiber at vitamins. 1/3 ng plate ay bodybuilding food, kagaya ng isda, itlog, karne at legumes. 1/6 naman ng plate ay energy food, katulad ng kanin, kamote, tinapay. At syempre dapat uminom ng madaming tubig. Small frequent meals, lutong malambot para sa may problema sa pangunguya. Home gardening and community meals to encourage better food intake. Ma'am Yam, before we end, ano yung pinaka-simple ngunit pinaka-powerful na mensahe na gusto nyong iparating ngayong Nutrition Month 2025? Oo, Dok, laganap ang maling akala sa social media. Kaya balik tayo sa credible sources, health centers, schools, barangay, nutrition scholars, at community radio. Halimbawa, hindi totoo na ang gatas lang ng baka ang healthy. Breast milk is still the best, especially in the first 6 months. Ipinapakita rin natin ng Pilipinong pagkain mismo ang susi sa wastong nutrisyon. Basta ito'y handang maayos, sapat ang dami at balanse ang sakap. Ma'am Yam, para sa ating mga tagapakinig, mga televiewers natin, ano po ang simpleng hakbang para pwedeng simulan ng bawat Pilipino para maging bahagi ng solusyon na to? Napakadaming magagawa. Una is magtanim ng gulay tulad ng malunggay, kangkong at kamote tops. Kumain ng isda na kinakain pati ang buto. Mainam sa calcium at iron. Gumamit ng iodized salt sa pagluluto. Suportahan ang local produce at farmers. Iwasan ang food waste. Mag-breastfeed ng eksklusibo sa unang 6 na buwan. Maliit man ang hakbang, kung sabay-sabay nating gagawin, malaking pagbabago ang makakamit. Very clear, no? Napakalinaw na paalala. Ma'am Mariam, syempre may mga kliyente tayo, may mga pasyente tayo na gustong mangonsulta. Saan kanila pwedeng dalawin? Pwede nyo kaming puntahan sa OPD Clinic sa may 2nd floor. So bukas kami mula Monday to Friday, 8 a.m. hanggang 5 p.m. Doc. Thank you so much, Ma'am Yam. Sa mga kababayan po natin, nutrition is our right. Karapatan po natin yan. Lahat tayo, mula bata hanggang sa senior citizen, ay may karapatang kumain ng sapat, masustansya at ligtas. Bawat plato, bawat pamilya, bawat barangay, may papel sa pagbabago. Sama-sama tayo sa nutrisyong sapat para sa lahat.